Pinoy na kumakampi sa mga aksyon ng China, mga traidor sa bayan. Wrote a lot of articles with regard to the West Philippine Sea that it was my father who made a commitment to remove the BRP Sierra Madre when he was still the president. And do you have any knowledge about it? Not that significant, Mr. Chair. All right. Okay. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa ang itinapat sa atin civilian lang, ang tinapat natin armed forces na, hindi ba po yun parang the one step forward tayo? Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definisyon ng China? Opo. Wow Talaga lang Presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness. At Full yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? ay susuko dyan, kay may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Pagpalang araw po sa atin lahat mga kababayan. Sa pagdinig sa Senado patungkol sa mga nangyayari sa West Philippine Sea ay naitanong ni Senator Robin Padilla kung kaya pa ba natin na gumawa ng pag-resupply dyan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na walang presensya ng Amerika. Dahil kaya pala umano naging matagumpay ang isa sa ginawang pag-supply o resupply dyan sa BRP Sierra Madre dahil nandun din ang presensya ng Amerika. So nakita naman kung gaano ka-agresibo itong China na hindi naman po tayo nagpatinag, tuloy-tuloy lang yung mission na maihatid yung supply ng mga sundalo nating naka-duty dyan sa BRP Sierra Madre. So ngayon ay ang gusto ng ating mga senador na dapat ay hindi na makialam muna ang Amerika o hindi pa kailangan ng Amerika na makialam dyan sa West Philippine Sea. Hayaan mo na umano na ma-resolve natin with China itong mga issue ng agawan ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. At nilinaw ng mga senador po natin, lalo na itong Senator Robin Padilla, na ang mandato ng Coast Guard ay hindi kagaya nitong Armed Forces of the Philippines po natin. At hindi umano sakop ng Armed Forces of the Philippines itong Coast Guard. Bagkus ito ay under nga sa DOTR na ang kanilang mandato ay gwardyahan lamang itong ating karagatan at hindi para magresponde or hindi para sumalang sa anumang gera or kaguluhan na nangyayari sa ating karagatan. At yan po ay mukhang hindi naintindihan ng ilang miyembro ng Philippine Coast Guard. Kaya pinaliwanag na ng ating ilang mga senador na ito na nga ang kanilang mandato. At pinaintindi din ni Senator Robin Padilla kung ano nga ba ang batas pang-internasyonal pagdating sa Coast Guard. So ang galing pala ni Senator Robin Padilla sa mga ganitong usapan at alam na alam niya kung ano nga lang ang limitasyon na dapat gawin ng ating Philippine Coast Guard. At dapat umano kapag magpatrolya na dyan or maghatid ng pagkain dito or supply dito sa BRP Sierra Madre para hindi na magkaroon ng mainit na tension, dapat ay Coast Guard lang talaga. Itong white vessel lamang ang gagamitin at hindi itong gray vessel na pang digma na nga mga kababayan. Isa lang tanong ko. Commodore Tariela, you're now very, very famous kasi nakikita ka sa TV. Pero lang ko isang tanong sa inyo. Meron nga yata kayo sinabi, mga Pinoy na kumakampi sa mga aksyon ng China, mga traidor sa bayan. Totoo ba yan? Meron ho kayo sinabing ganun? Yes, Mr. Chair. Truth be told. Meron ba kayo pinatatamaan o meron ba kayo kilala na nagtatanggol sa mga aksyon ng China? Wala naman po, Mr. Chair, in particular, but I'm just responding to some of the comments of Tiglaw. Tama ba? If he doesn't support the stand of the Philippine government in the West Philippine Sea, sir, we can say that he can be categorically belonging to that group, sir. All right, because he made a lot of he wrote a lot of articles with regard to the West Philippine Sea that it was my father who made a commitment to remove the BRP Sierra Madre when he was still the president. And do you have any knowledge about it?
not that significant, Mr. Chair. All right. Okay, yeah, Senator Risa, follow-up question lang. Salamat, Mr. Chair. Isang follow-up question dun sa tanong ni Chair. Without going into specifics, syempre, Commodore, anong intelligence meron kayo tungkol dito sa alleged treachery na ito? At may mga senyales ba na bahagi ito ng isang China state-sponsored disinformation campaign? As far as the Philippine Coast Guard is concerned, ma'am, the only information that we have received is through our media friends, wherein some of those journalists that we know that supports the efforts of the Philippine government in the West Philippine Sea receive emails trying to divert the attention and focus of the Filipino people instead of concentrating on the aggressive actions of China. They are diverting it to Vietnam. So for the Philippine Coast Guard, ma'am, that's the only information that we have. And may sense ba kahit yung media friends ninyo na itong disinformation campaign ay state-sponsored ng China? US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung ating po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano, ang sinasabo po natin sa Act of War. Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang. Ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang na one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng Act of War. At saka kung titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong Act of War? Pati ba paliwanag niyo sa amin? Armed attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro Di po ba yung civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. sa Umaaligid-aligid yung armed organization forces. po ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon. Pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Huwag sa natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung Dapat sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Kahit naman po ito, under ninyo ito. Hindi po Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definisyon ng China? Opo. Wow Talaga lang Papa. Rato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. The representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR. Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what the military is doing. And of course, Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. Ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon?
Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin nyo po. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard, because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami, nanghihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now, in terms of, may I add, Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, is a civilian. It depends on how a country, the administration, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, wag natin masyadong, kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan paggera na. Huwag natin ibahin eh, kasi na tayo eh. Ang hirap naman natin na para naman tayong yan eh. Hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show. Sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng standoff dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Siguro gustong tukuyin ni Senator Robin na Yusek Madriaga kasi naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala, ang siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Did we request the presence of the US aircraft there? May coordination po sa AFP but kahit po pala yung sino tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer? anong coordination at pwede pong tawagin si J3 pero pwedeng sagutin po. Sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya ang trabaho. Medyo kaya may Amerikano o sinong ibang bansa po kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan, kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Yan lang po yung gusto namin i-manifest dito sa... Chairman, patutunayan ko po yun. Dahil ako, hindi naman ako Coast Guard. Hindi din naman ako, civilian lang ako, pero nakapagdala ako ng supply doon sa iyo. Opo, yun lang po. Kailangan lang po nating linawin talaga kung bakit may Amerikano doon. Yun lang po ang gusto kong linawin talaga. Bakit handa na ba tayo doon sa usapin na naglagay na pumayag na tayo? Paano kung nagpalipad din ngayon ng dayuhan doon ng eroplano din nila? Ano po kayang reaksyon natin, Chairman? Ano po ang magiging reaksyon natin kapag sila naman ang nagpalipad na doon? Nagpaliparan na sila doon. Tayo na po naipit sa gitna. Yun lamang po, Chairman. Kasi kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako eh.
Nakita ko, sir, kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply doon. Yun lamang po. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat, Senator Robin. Wait. Senator Bato? Yeah, with the indulgence of Senator Robin Padilla, gusto ko lang mabigyan ng closure yung issue na binring up ni Senator Robin Padilla as far as Coast Guard is concerned. Dapat klaruhin natin dito. Huwag tayong mag-depend doon sa definition na ibang bansa. Mag-depende tayo sa ating sariling definition at alam natin, it is a universally accepted concept na yung Coast Guard talaga is not part of the military. Ang Coast Guard ay isang civilian agency, not part of the military. Kasi mahirap kung magbigay tayo ng gray area for them to misinterpret, overinterpret, or underinterpret. Baka mamaya, diyan magsimula yung problema natin. Kaya gusto ko lang klaruhin yung sinabi ni Senator Robin Padilla na talaga, ang Coast Guard as far as we are concerned is civilian in nature. Civilian talaga ang Coast Guard, hindi yan military. Kaya nga kayo ang ginagamit dyan sa West Philippine Sea para hindi masyadong aggressive ang dating because we are using your white ships, not the gray ships of the Navy. Di ba? Mabuti yung magkaintindihan tayo dito. Kasi wag kayo, what if sabihin ng Argentina, our Coast Guard is part of the Philippine Navy. Wala kaming pakialam sa inyo kung anong definition nyo. Pero international standard dictates that ang Coast Guard talaga is a civilian agency. I don't know if merong kukontra dito sa aking sinasabi. Mabuti yung klaruhin natin na ang Coast Guard ay civilian, hindi part of the military. Yun lang, in support to the issue of Senator Robin Padilla. Yung Poseidon po, yung P-8, yun po hindi naman talaga tactical aircraft po yun. 737 po yun. Kasi laki po yun ng Cebu Pacific. Pagkakaiba lang po ay merong surveillance capability at merong ilang anti-ship na kargamento. Pero yun po ay basically, kasi laki lang ating Cebu Pacific. Philippine Airlines, for that matter, 737 po yun. So hindi yun yung aeroplanong panggera talaga. Ganun ba, Yusek Madriaga? Tama po sir, pang maritime domain awareness po siya na capability. Ito yung mga fighter Hindi jet. po sir, hindi siya, technically hindi po siya warplane. So ito yung Philippine Airlines na binawasan ng upuan at siguro ni retrofit. Tama? Opo sir. Salamat po. Thank Just you. for the record.